sa ating panumbahan. Sa portion na ito natin panumbahan tayo pag-muling pag-aaral ng banal na salita. Tayo ay mayroong series na pag-aaral at nag-aaralan po natin ang aklat ng Hebrews. At dito po sa aklat ng Hebrews ay nakarating na po tayo sa chapter 11. At itong chapter 11, sabi nga ng mga Bible scholars, sila po yung naglagay ng titulo dito sa sa chapter 11 na Heroes of Faith. Pero dito sa Heroes of Faith, ang pag-aaralan lang natin muna sa araw na ito, may subtitle yan, The Faith of Abel, si Abel. So, yun po ang atin muna pag-aaralan. Tandaan po natin, kaya po ito isinulat ng sumulat, yung mga faith ng iba't ibang mga tao sa Old Testament ay hindi tinuturing na sila hero, kundi kaya sila isinulat, yung kanilang faith ay para maging inspirasyon doon sa mga sinusulatan. Tandaan natin, ang mga sinusulatan ay mga Kristiyano na matapos na maliwanagan, sila ay dumaan sa iba't ibang klase ng pagsubok. Na iba sa kanila ay bumibitaw na sa kanilang pananampalataya. Kaya kasabi nga, pag-aralan natin noong nakaraan, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Sapagkat kung tunay kang mananampalataya, kahit na ano pang pagsubok ang dumana sa iyong buhay, pangahawakan mo itong pananampalataya ito. Hindi ka manlalamig, hindi ka uurong, hindi ka matatakot. At para ang mga ito na kanyang mga sinusulatan na dumaraan sa maraming mga pagsubok ay isinulat ng sumulat ng aklat ng Hebrew ang mga pananampalataya ng mga tao sa Old Testament. Okay, at simulan natin. Ang una natin titignan ay ang pananampalataya ni Abel. Paano ito magiging inspirasyon doon sa kanyang mga sinusulatan na mga sinusubok sa pagkakataong iyon. Lagay po natin ulit yung ating pong drawing, yung sketch, na kung saan ay nung sila ay maliwanagan o graph, okay, sila ay dumaan sa maraming pagsubok. Okay, sila ay sinubukan at hindi lang yan pagsubok na yan kanilang dinadaanan, matapos nilang lampasan yan, at ito ay nasa 6880 na, ay panibago na namang pagsubok ang kanilang dadanasin bago nila lubusan makamtan ang kaligtasan. So, ito yung nakabalot sa kanila yung mga pagsubok So, hindi nila nakikita yung kaligtasan. Kaya nga sabi, di ba, dinipine nung nakaraang linggo, dinipine ng sumula, kung ano talaga ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Katunayan. Kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ito hinihintay mo, kapanatag ka kahit na punong-puno ng pagsubok, yung hinihintay mo, panatag ka na makatakaptan mo. At yung kapanatagan mo, yun yung katunayan na tunay nga merong kaligtasan. Kapanatagan, yung iyong kapanatagan ang katunayan na yung iniintay mong kaligtasan ay tunay mong makakamtan. At yun nga, katapos nun ay isinusulat na itong sumulat ng Hebrews sa kanila kung ano ang mga naging pananampalataya, yung mga nagtagumpay sa pananampalataya nung mga nasa Old Testament, yung mga tao doon sa Old Testament. At ang ating pag-aaralan ngayon ay yung pananampalataya ni Abel. Ano meron? Ano meron dito sa pananampalataya ni Abel na mag-i-inspire, na makakatulong sa mga Kristiyano noong unang panahon na manatili sila sa pananampalataya sa kabila ng kanilang mga pagsubok. So itong pananampalataya ni Abel ay inaasahan
magbibigay ng lakas ng loob sa mga tao ito upang sila ay huwag bumigay sa kanilang pananampalataya.